Giselle, buti naman po, gising ka na po. Annalyn, bakit ka umiiyak? Hindi po. Annalyn? Tungkol ba to sa lolo mo? Tsaka, nag-iilit din po kasi ako kasi wala po ako sa tabi ni nanay nung nasa panganib po siya. Alam mo, yun din ang nararamdaman ko eh. Wala ako sa tabi ng papa nung dinukot siya. Pero ang papa, he's always been by my side. Kahit anong time na naglaya si Obeng, there was a time na gusto ko na rin umalis. Kasi nga sobrang stricto ng papa, matigas, masungit. Masyado siyang perfectionist. At kung meron siyang naisip, kung ano yung naisip niya, yun ang ipipilit niya. Pero ngayon ko na-realize na marirealize mo lang pala at mararamdaman mo ang importansya ng isang tao kapag wala na siya. Ganon din nung wala yung anak ko. Too late na nung na-realize ko na sana hindi ko siya ipinamigay. Tita Giselle, babalik po si Lolo sa atin. Makakasama pa po natin siya. Pasensya ka na, Annalyn, ha? Iningi ko sa mami mo na bantayan mo ako. Wala po yun. Kasi naman, kung buhay pa sana yung anak ko, di sana may mga kasama ako dito. Hindi ako nag-iisa. Thank you. Tita Giselle, huwag niyo po sanang masamain. Pero ano po bang nangyari po dun sa tatay po na anak po ninyo? Nasaan na po ba siya? Annalyn, it's a long story. Wala na rin akong balita sa kanya eh. All I know is that hindi niya rin alam na nabuntis niya ako. Kasi hindi na rin ako nagpakita sa kanya simula nung nalaman kong buntis ako. Itinago ko sa kanya ang lahat. Alam mo kasi, nung time na yun lang yung naisip kong paraan para may pagpatuloy ko yung pangarap ko para sa sarili ko. I wasn't ready to give up my dreams for him, nor for our baby. Kaya nung mga anak ako, pinamigay ko yung anak ko. Tita, babantayan ko po kayo.